Ang paglalayag ni Ferdinand Magellan. Nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong September 20, 1519. May 5 barko sa paglalayag ni Ferdinand Magellan: Concepcion, Trinidad, Victoria, San Antonio, Santiago. Lula nito ang kanyang 237 na tauhan. Sa paglalayag nila sa puerto ng San Juan, ay nawasak ang barkong Santiago dahil sa malakas na bagyo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang matuklasan nila ang isang tipot sa pagitan ng Atlantic at Pacific noong October 21, 1520. Ang tipot na ito ay naghihiwalay sa Latin America at Tierra del Fuego. Ito ay tinatawag na Straits of All Saints. Di kalaunan, ipinangalan ito kay Magellan kaya tinawag itong Straits of Magellan. Noong March 6, 1521, narating nila ang Guam at ang mga karatig pulo nito at tinawag nila ito Islas de las Delatinas o Islands of the Latin Sail. Mula sa Marianas Islands, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Natanaw nila ang pulo ng Samar noong March 16, 1521. March 16, 1521, nakarating si Magellan sa isla ng Homonhon at naakit niya sa Christianity ang ruler ng Cebu Island at ang kanyang mga tauhan. April 7, 1521, si Raha Humabon at Hara Amihan ay naging kaibigan ni Magellan at nabinyagan sila bilang Christian. Kinumbinsi ni Raha Humabon at ng kanyang kaibigang si Dato Sula na tulungan sila ni Ferdinand Magellan para patayin ang kanilang kaaway na si Dato Lapu-Lapu. Hinamon ni Ferdinand Magellan si Lapu-Lapu sa isang labanan upang ipakita kung paano lumaban ang mga Europeo. Ngunit napatay si Ferdinand Magellan ng pangkat ni Lapu-Lapu na tumututol sa pamamahala ng mga Espanya. May 3 dahilan kung bakit natalo si Ferdinand Magellan laban kay Lapu-Lapu. Una, hindi siya nagpadala ng tauhan upang suriin ang lugar. Pangalawa, binalaan niya ang kalaban na siya ay aatake. At ang ikatlo, pumayag siyang mas maraming tribo ang lumaban sa kanyang mga tauhan. Sa kabila nito, nagwagi si Magellan laban kay Humabon sa pamamagitan ng pagdadala ng bagong kultura na nagpapahalaga sa dignidad ng tao. Ang ekspedisyon ni Garcia Jofres de Loaiza. Si Garcia Jofres de Loaiza ay isang Espanyol na manlalayag na ipinadala ng Haring Carlos ng Espanya noong 1525 upang maglakbay at sakupin ng Spice Island gamit ang rutang pakanluran. Hulyo 24, 1525, nagsimula ang ekspedisyon. Ngunit 3 barko na ang nawala bago pa man dumating sa Pacific Ocean. Namatay si Loaiza habang nasa kalagitnaan ng karagatan. Pinalitan siya ni Elcano, ngunit pagkaraan lamang ng 4 na araw ay namatay din siya. Marami pang pinuno ang humalili tulad ni na Toribio Alonso de Salazar, Martin Iñiguez, at huling komandante na si Hernando de la Torre. Subalit ang mga pinunong ito ay namatay din sa gitna ng karagatan. Tanging si Urdaneta lamang ang naturang buhay at naghintay na lamang ng tulong mula sa Spain.
Ang ekspedisyon na pinamunuan ni Sebastian Cabot, isang mandaragat na Italyano. Ang ekspedisyong ipinadala ng Spain noong Abril 3, 1526. Nagsimula ang ekspedisyon na binubuo ng 4 na barko at 215 tripulante. Hindi pa rin nagtagumpay ang ekspedisyon dahil sa nag-alsa ang mga tauhan sa Brazil. Hanggang Timog Amerika lamang ang ekspedisyong ito dahil bumalik kaagad dahil sa hirap at gutom. Ekspedisyon ni Alvaro de Saavedra. October 31, 1527, mula sa Mexico ay pinadala ang isa pang ekspedisyon sa pamumuno ni Alvaro de Saavedra. Ito ay binubuo ng 3 barko at 110 na tauhan. Ang ekspedisyon ay may layuning humingi ng paumanhin sa pamumuno ng Cebu dahil sa masamang pinasal ng mga tauhan ni Ferdinand Magellan noong 1521. Ang ekspedisyon ay nakarating sa parting Surigao del Sur, ngunit ang kanilang pangkat ay napadpad sa Tidore. Hindi nagtagumpay ang ekspedisyon dahil namatay sa dagat noong October 9, 1529 si Saavedra. Ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Nang maging hari ng Spain si Felipe II noong 1556, muli niyang sinimulan ang pagpapadala ng ekspedisyon sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi, isang kasapi ng ayuntamento ng lungsod ng Mexico. Si Miguel Lopez de Legazpi ay isang kasapi ng ayuntamento ng lungsod ng Mexico na namuno sa ekspedisyong ipinadala ni Haring Felipe II na sumunod sa ekspedisyon ni Magellan at nagtagumpay sa pananakop sa Pilipinas. Sa pagdating ng iba't ibang ekspedisyon ng Espanya sa ating bansa, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanyol sa loob ng 333 na taon, mula 1565 hanggang 1898. Taong 1792, ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas ay sandaling naputol nang salakayin ng mga Ingles ang Maynila na naging sanhi ng pagpasok ng Espanya sa digmaan ng 7 taon. 1869, binuksan ng mga Espanyol ang Canal Suez na nagpaikli ng panahon sa paglalayag patungong Espanya. 1871, idinatag ni Gobernador General Jose Vasco y Vargas ang Economic Society of Friends of the Country. Binuksan niya ang bansa sa mga dayuhang mangangalakal na nakasanhi ng pag-unlad ng ekonomiya. 1882, idinatag ng Ilustrado ang kalusang propaganda na ang layunin ay ang pagbabalik ng representasyon ng Pilipinas sa Kongreso ng Espanya. 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na naging layunin ang pagkakamit ng kalayaan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga Kastila. 1898, nilagdaan ang kasunduan sa Paris kung saan nakasaad ang pagbili sa Pilipinas mula sa Espanya sa halagang $20 milyong ng Estados Unidos. Ito ang ilan sa mga pangyayari sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang bansang Pilipinas ay nagkaroon ng pagbabago nang naging kolonya ng Spain sa loob ng ilang daang taon. Narito ang ilang impluwensya ng Espanya sa ating bansa. Kultura. Ang kultura ng bansa ay pinaunlad ng Espanyol tulad ng sayaw at musika. Natutunan ng mga katutubo ang karinyosa, pangdango, surtido at iba pang mga sayaw. Dahil sa pagdating ng instrumentong galing sa Mexico tulad ng piano, violin at iba pa. Isa pa sa nagbago sa kultura natin ay ang pagguhit at pagpinta. Dito nakilala ang mga Pilipinong tulad ni Damian Domingo na itunuring na ama ng mga pintor na Pilipino at Juan Luna naging tanyag dahil sa Spolarium.
ang kanyang obra maestra na nagwagi sa isang patimpalak sa Spain. Politika. Nagkaroon ng Pilipinas ng pamahalaang lokal na binubuo ng 3 antas. Ito ay ang pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pambayan, at pamahalaang panglungsod. Ito ay upang mas mapadali ang pagpapaunlad at pagsasaayos ng bansa. Edukasyon. Malaki ang naiambag ng mga Espanyol sa ating edukasyon. Binuksan ang mga universidad sa bansa ng Espanyol. Ang unang universidad na itinayo sa bansa ay ang Universidad de Santo Tomas na itinatag noong 1611. Nagtatag din ng iba't ibang kolehiyo para sa mga babae at lalaki. Ito ang ilang sa mga itinatag sa panahon ng Espanyol. Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1630, ni Padre Juan Jeronimo at Eskwela Pia noong 1859 ng mga Jesuitas na mas kilala ngayong Ateneo de Manila. Hiwalay ang paaralan ng lalaki sa mga babae sa panahong ito. Maituturing na higit ang pagpapahalaga sa mga lalaki dahil sila lamang ang may pribilehiyong makapag-aral sa universidad. Sa kasalukuyan ay mayroon ng pantay na karapatan ang mga mag-aaral, babae man o lalaki. Malaki ang naiambag ng Espanyol sa ating pangkabuhayan. Noon ay agrikultura, pag-aalaga ng hayop, pangisda, pagmimina at paghahapi ang ikinabubuhay ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila. Nang dumating ang mga Kastila, mas napalawak pa ang ating pakikipagkalakalan na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ginagawa ng ating mga kababayan at gumagamit sila ng iba't ibang teknolohiya upang mas mapadali ang kalakalan. Lahat na yata ng aspeto sa buhay ng mga Pilipino ay impluwensya ng Espanyol. Unang-una ang Katolisismong pananampalataya at pagdiriwang ng piyesta. Sa edukasyon, pilit na itinuturo ang relihiyon at wikang Espanyol, kaya kapansin-pansin ang mga hiram na salita gaya ng mesa, tasa, tinidor at iba pa. Maging ang pangalan ng Pilipino ay tinalitan. Maraming Pilipino ngayon ang may papelyidong Espanyol gaya ng Zamora, Chavez, Quezon, Rodriguez at iba pa. Natuto rin ang mga Pilipino na kumain ng tinapay, karne ng baka at tupa, longganisa, sardinas, hamon at atsara. Ang paggamit ng kutsara, tinidor, plato, tasa, baso at iba pa. Ang negatibong dulot ng Espanya sa kanilang pananakop sa ating bansa ay tunuruan nila ang mga Pilipino kung paano uminom ng alak, magsabong at iba pang klase ng sugal na nakakasira sa ating mga Pilipino.